oras na ito ay bibigyan po natin ng pagpapaliwanag ang kahalagahan ng pag-divulge for transparent public information hinggil po sa kalagayang pangkalusugan ng presidente ng bansa. Sapagkat ito po ay isang issue at concern ng national security and national public interest po ito ng mamamayang Pilipino. Kamakailan lamang po ay nakita sa isang public gathering si Marcos Jr. na bagsak po ang pangangatawan. No? So I think it was in Mandaluyong sa Metro Manila. At napakalaki po ng makikitang manifestation ng hindi magandang pangkalusugang kalagayan ng presidente na ito. At isa po dyan sa issue ay ang hindi pagkakaroon ng open, public, transparent discussion mula po sa Palasyo ng Malacanang from the Office of the President. Parang tinatago talaga nila at ayaw aminin na may malubhang karamdaman ang presidente. Bagamat nakikita na siya in several public gathering or public events, hindi natin makakalimutan na muntik-muntika na ito na mag-flatline ayon sa mga impormasyon na pumasok nung nakaraang 2 linggo nang isinugod siya sa pagamutan sa St. Luke's Hospital dito sa may I think BGC area, no? Kung hindi tayo nagkakamali, dito sa may Bonifacio Global City. At yun nga, no, after several days na nawala siya, nagpakita siya pero hindi masyado sa public events. At inamin nila na nagkakaroon siya ng diverticulitis. Minaliit nila na ang diverticulitis daw na problema ni Marcos Jr. ay wala namang life-threatening, not serious, not critical condition sa pangkalusugan ni Marcos Jr. But we can obviously observe, no, na dito sa pinakahuling nakita natin na public appearance ni Marcos Jr., magkaiba po ang kalagayan ng kanyang pangangatawan. Nangayayat ng gusto at alam mo na may pinagdadaan ng karamdaman. The way makikita po ang kanyang paglalakad, ang kanyang pilit na pagpapakita in public event. So, bakit mahalagang mapuntuhan ito at mabigyang paliwanag? Under the Constitution, kailangan po alam ng mamamayang Pilipino kung healthy pa at may kakayanan pa ang nakaupong presidente na ipagpapatuloy na gampanan ang kanyang obligasyon, ang kanyang duties, functions at pag-discharge ng kanyang kapangyarihan bilang presidente. Sapagkat yan po ay matter of national interest, matter po yan ng national security concern. Mantakin mo ang presidente po may kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas bilang pinuno, commander-in-chief ng lahat ng armed forces ng Pilipinas. That includes the Armed Forces of the Philippines or the AFP, the Philippine National Police, and all other armed services. So, andun sa kanya yan. No? So, kung hindi maganda ang kanyang kalagayang pangkalusugan, maapektuhan po ang ating chain of command. Maapektuhan din po ang disposition of command line, lalo na sa panahon ng mga kagipitan at krisis na pangkalagayan. Ganyan kahalaga po ang pagiging tapat at pagiging bukas sa publiko, sa mamamayan, kung ano na ang kalagayan ng presidente. Pangalawa, there is also a provision, hindi lamang bilang head of state at bilang head of government, si Marcos Jr. ay mayroon pong provision na kapag incapacitated ang presidente, pwede po na siya ay umalis o alisin muna sa kapangyarihan at mag-function po itong tinatawag na constitutional line of succession. Sapagkat mayroon pong 4 na kategorya upang mag-trigger at ma-implement ang mga probisyon ng konstitusyon. Number 1, kapag namatay po ang presidente na incumbent habang siya po ay nanunungkulan, death. Number 2, kapag siya po ay nag-resign o kusang loob na bumaba. So, resignation is another category ng mababakante po ang Office of the President. Number 3, kapag siya po ay na-impeach at na-convict sa impeachment court sa Senado at na-remove from power through impeachment. At ang pang-4, incapacity. So ang incapacity pwedeng temporary or permanent incapacity. At usually ito po ay mental and health condition ng presidente. Diyan po pumapasok
ang ating punto de vista na hindi ito personal para kay Marcos at sa kanyang mga tauhan na ipaglihim o itago ang kalagayan ng presidente dahil may implikasyon po yan sa daloy ng pamunuan at pag-perform ng otoridad sa Office of the President, lalo pa na mayroon pong malinaw na pinagdadaan ng kalusugang issue o health issue si Marcos Jr. Kaya naman po, nais nating ilahad ito sa ating mga mamamayan na patuloy na nagtatanong kung healthy pa po ba ang presidente at kaya pa ba niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng gobyerno, head of government, bilang head of state, at the same time bilang commander-in-chief. Sapagkat may nakasaad naman po sa ating saligang batas na kapag hindi nakakayanin ng presidente, halimbawa hindi siya nag-resign, hindi siya namatay o hindi siya na-impeach, pero malinaw na hindi niya kaya physically and mentally na ipagpapatuloy pa ang duties and functions and the discharge of power and authority of the president, matrigger po ang succession line in which ang vice presidente po ang mag-assume bilang presidente. At yan po ay dapat malinaw sa kay Marcos Jr. that he does not own or he does not have the exclusive authority sa pagka-presidente kung hindi na kaya ng kanyang pangkalusugan na kalagayan. And by the looks of it, mga kababayan, malinaw na mayroon pinagdadaan ng matinding karamdaman ang presidente ay bigla pong nangayayat, bigla pong bumagsak ang pangangatawan. And limited na rin po ang kanyang mga public appearances and public events na pinupuntahan. Subalit ipinagtatago at pinaglilihim pa rin ito ng kanyang gabinete, lalo na po itong kanyang tagapagtahol na takot na mawala ang kanyang amo sa kapangyarihan, itong si Aling Claire Marites Castro, na malinaw naman po na nililito at nililinlang nila ang taong bayan. Hinggil po sa usapin kung fit to govern and fit to discharge and perform his duties and function pa ang presidente. Antayin pa siguro nilang pumantay ang dalawang paa ni Marcos para aminin na talagang lugmok na ang kalusugan ni Marcos Jr. at wala na siya. So, ito na po ang isang mga situation na pwede po ang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, ang National Security Advisor and Defense Secretary, ang Executive Secretary at ang Health Secretary ni Marcos ay magbigay po sila ng pahayag kung fit to continue into being the President, fit to continue serving as President, si Marcos Jr. So the Armed Forces Chief of Staff, the Defense Secretary, the National Security Advisor, the Executive Secretary, and the Secretary of Health must report to the people kung ano ang kalagayan ni Marcos Jr. Sa totoo lang, na mga impormasyon dapat ito nakabatay. At yan ay tungkulin nilang gawin sa harap ng mamamayang Pilipino at ganon din po karapatan niya na i-demand ng mga mamamayang Pilipino. Subalit, alam natin na ipinaglilihim ito ng sadya, pinagtatakpan, inililihis nila ang issue na ito sapagkat takot na takot sila, Marcos Jr., sila Romualdez, at ang mga grupo nila na nagpapanatili nitong sistema ng bulok na gobyerno ni Marcos, sapagkat kapag inamin nila yan na there is a possibility of temporary or permanent incapacity kay Marcos Jr. to continue disposing and discharging his tasks and duties of the President due to health reason, matrigger po ang mechanism na papalit bilang Pangulo si Vice President Sara Duterte. Kaya nga tinatawag ang Vice President na standby President. And that is legal and constitutional. So makikita natin, pinipilit po na ipakita ang physical presence ni Marcos Jr. in some selected public events para lamang papaniwalain ng taong bayan that he is still okay and hindi kailangan po ng magdeklara ng vacancy due to incapacity for health reasons affecting the President seriously and critically. Pero alam natin, nakikita natin ang mga physical observation that hindi siya okay. At antayin pa ba natin na pumantay talaga, sabi ko nga kanina, ang kanyang dalawang paa
para ilahad ang katotohanan sa mamamayang Pilipino? Mayroon namang mechanism na pwedeng gawin po yan. Yan ay kung hindi nasisilaw at nagiging gumon na mangunyapit sa poder si Marcos. Tatlong bagay ang nakikita natin dyan. Natatakot siya na aminin na pwedeng magkaroon ng temporary or permanent incapacity laban sa kanyang kalusugan, kaya pwedeng mapalitan na siya ng Vice President. At ang prospects of having a Sara Duterte as Vice President going to be the President, takot na takot sila dahil may pananagutan sila mga kriminal dito sa malawakang pandarambong at panunumbalik ng organisado at sistematikong pangungurakot sa kaban ng bayan na pinamunuan mismo nila Marcos at Romualdez. So the fear that they will be held accountable, subjected to prosecution, and they will be punished at babawian sila ng mga ninakaw na kayamanan, ay nagtutulak kina Marcos na magsinungaling sa kanilang katotohanang hinaharap na mayroon siyang seryoso na karamdamang pinagdadaanan. That can trigger vacancy in the office of the President due to incapacity for reason of health or serious health reason. Number 2 ay talagang uhaw at kapituko sa poder. Itong sila Marcos, hindi lamang dahil takot na takot sila na balikan ng panibagong administrasyon o gobyerno na mabubuo pagkatapos na maalis siya sa kapangyarihan, talagang ayaw niyang umalis sa kapangyarihan until mahininga pa siya na kayang ibuga. Yan ang dahilan kung bakit pinagtatakpan, ipinaglilihim nila ang totoong kalusugang pangkalagayan ni Marcos Jr. ng kanyang team, lalo na ang kanyang pambansang tagapagtahol at tagapagsinungaling na si Aling Claire Marites Castro. Third, maliban po sa pagiging gahaman sa poder, takot na managot sa katarungan at ustisya na isisingil sa kanila dahil sa malawakang pandarambong at sistematikong pangungurakot nila. Ang pangatlo po ay hindi sila handa na ang papalit dito isang Duterte. So they're trying to maneuver things na kapag hindi na si Sara Duterte qualified at matatanggal na siya bilang vice presidente, ay baka pwede niyang tanggapin na magkaroon ng incapacity. Kasi pag na-impeach at na-remove through impeachment process si Sara Duterte, she will be removed also as vice president. At hindi na po siya pwedeng maging opisyal ng gobyerno, elective man or appointive position.